Siguro bago siya magbigay ng ganitong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanya mga statements, hindi naman detailed. Anong proof niya? Again, as a lawyer. He is a lawyer. He became a fiscal. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya, no? To get the truth. Bakit sa kanya? Parang wala siyang ebidensya. Laging paintriga. All we want here is evidence. Ipakita niya kung si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Okay, this is a statement of BSP. The country's gross international reserves, or GIR, including gold, are held and managed solely by the BSP for the foreign exchange requirements of the country. When BSP sells gold, the proceeds revert to and stay within the GIR. Last year, GIR rose to $106.3 billion from $103.8 in 2023. Similar to other central banks, BSP maintains a portion of its reserves in gold as part of the country's GIR, mostly to hedge against offset movements in the market price of other assets. It buys or sells gold to maintain an optimum level for this purpose. Not too big, not too small. Gold prices tend to move in the opposite direction of other assets. Therefore, central banks hold some gold as a hedge against huge declines in other assets in the reserves. However, gold prices can be volatile, earns little interest, and has storage costs. So central banks don't want to hold too much. So yan po ang statement ng BSP. At handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. We're now opening floors for questions from our Malacanang media friends. First question, Maricel Halili, News 5. Ma'am, so just a clarification. So ibig sabihin, hands-off si Presidente doon sa gold reserves kasi PRRD mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's gold. Just so it's clear. Okay. Hindi pa to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, tinawag tayong stupid. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niyo tayo ulit at tawagin tayong stupid. But anyway, we will take this seriously para naman hindi magkaroon ng fake news, lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya at maaari naniniwala ka. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Okay, now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay, now, ang nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Pangulo? Siguro bago siya magbigay ng ganitong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanya mga statements, hindi naman detailed. Anong proof niya? Again, as a lawyer. He is a lawyer. He became a fiscal. Alam niya kung paano magkuha
ng ebidensya, no? To get the truth. Bakit sa kanya? Parang wala siyang ebidensya. Laging paintriga. All we want here is evidence. Ipakita niya kung si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Samantalang sinabi rin ng BSP, solely and manage ito. No? Solely managed by the BSP. So paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo? Joanna Yu, People's Journal. Ma'am, when you said you will take this seriously, what do you mean by that? Will the government file charges against the former president? Hindi naman po. Sasagutin lang namin yung mga joke na lagi niya sinasabi. Since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod sasabihin na naman ng mga supporters niya, hindi niya na naman kilala si dating Pangulong Duterte. Puro joke yan. So ito bang mga sinasabi niya during sa kanilang rallies or campaign rallies? Joke ba o seryoso? We have to know that. And also, ma'am, would you know under the Marcos administration kung ilan na po gold ang naibenta? As of now, wala tayong records, pero sabi nga nila, according sa BSP, kukunin namin ito. Kung inyo pong i-require at alamin po natin kung maibibigay po sa atin ng BSP ang records na ito. Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin to $106.3 billion. So ibig sabihin, hindi tayo, wala tayong problema sa gold reserves natin. So that's fake news. Ang sinasabi nila ay fake news. Or, mas formal na word, disinformation. Thank you. Next question, please. Do we still have questions from our media friends? Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, good afternoon. Ma'am, in responding sa sagot nyo kanina regarding yung naunang statement ni dating Pangulong Duterte, si former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo said that it's actually the government, the Duterte the Marcos administration that's the biggest spreader of fake news. And I quote yung sinabi niya kanina sa ANC. It's funny because it's the government, the huge corporation of fake news. For instance, when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed. They say there were no blanks in the BICAM report, which was the basis of the enrolled bill that was signed into law. Your comment. So si Attorney Panelo yung nagsabi na biggest spreader of fake news yun. Spreader ng fake news. Unang-una, ang usapan dito ay about the gold reserves. Bakit kailangan baguhin? Nagda-divert ba sila? Yung issue tungkol sa KOJC, nasa korte na to. Kung meron mang kasuhan dito, sa korte ito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte patungkol sa gold reserves na walang anumang basihan. Thank you, Yusek. We have more questions from MPC. Ray Pardilla, PTV4. Good afternoon po, Attorney. Sa Mandawi rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na rin mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction po. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, menong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Ivan Medina, GMA7. Yusek,
kakapanumpa niyo pa lamang po ngayong araw na ito as Undersecretary and Palace Press Officer. And you come out with guns blazing. Ito na ho ba ang magiging communication stance ng Administrasyong Marcos starting today? Siguro ganito lang po talaga ako. When it's for the truth, ilalaban natin yan. Wala tayong, hindi tayo magsasagwa ng anumang fake news. Basta kaya maalab ang damdamin natin sa salita is because we know we are fighting for the truth. Do you think it has come to a point that the administration needs to take this, firmer stance against fake news because it has already gone to worrisome levels? Yes. We have to fight for that. We have to fight against fake news. Otherwise, yung mga tao na naniniwala sa kanila, maiiba ang isip nila. Maiiba ang diskarte nila. It is our obligation, especially tayo, mga taga-media. Dapat nating iparating sa taong bayan, ano ba ang katotohanan. Iwasan natin yung mga intriga na walang basihan. As of now, kasi puro intriga eh. Puro intriga ang pinapasok sa utak natin. At nakakasira ito sa bansa, sa ekonomiya. Hindi po ba? Thank you. Maricel Halili, News 5. Hi ma'am, good afternoon once again. Ma'am, just so mas maintindihan po namin yung mandate ninyo, are you also considered as the presidential spokesperson? I am not a spokesperson because the president will be speaking for himself. Okay, ang mandato ko is to explain, to expound anuman ang pronouncements, direktiba ng palasyo. And mulo. But I will not consider myself as a spokesperson. Po ba ang difference ng press officer sa spokesperson and press briefer? Okay. May mga pagkakataon po kasi na kapag magkakaroon po kasi, if I'm not mistaken, magkakaroon mismo ang Pangulo ng once a month na press con. So, siya po talaga yung, kung ano man yung kanya naisabihin, sa kanya po manggagaling. Ako is more on the pag-explain, pag-expound, at kung may konting gap, doon tayo papasok. Ma'am, sorry, but of course, whatever you tell us in press briefings would have to have the authority of the president. Of course. Yes, sir. Thank you. Okay. This is a statement of BSP. The country's gross international reserves, or GIR, including gold, are held and managed solely by the BSP for the foreign exchange requirements of the country. When BSP sells gold, the proceeds revert to and stay within the GIR. Last year, GIR rose to $106.3 billion from $103.8 in 2023. Similar to other central banks, BSP maintains a portion of its reserves in gold as part of the country's GIR, mostly to hedge against offset movements in the market price of other assets. It buys or sells gold to maintain an optimum level for this purpose. Not too big, not too small. Gold prices tend to move in the opposite direction of other assets. Therefore, central banks hold some gold as a hedge against huge declines in other assets in the reserves. However, gold prices can be volatile, earns little interest, and has storage costs. So central banks don't want to hold too much. So yan po ang statement ng BSP. At handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. We're now opening floors for questions from our Malacanang media friends. First question, Maricel Halili, News 5. Ma'am, so just a clarification. So ibig sabihin, hands-off si Presidente doon sa gold reserves kasi PRRD mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's gold. Just so it's clear. Okay. Hindi pa to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya?
na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, tinawag tayong stupid. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niyo tayo ulit at tawagin tayong stupid. But anyway, we will take this seriously para naman hindi magkaroon ng fake news, lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya at maaaring naniniwala pa. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Okay, now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay, now, ang nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Pangulo? Siguro bago siya magbigay ng gitong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanyang mga statements, hindi naman detail. Anong proof niya? Again, as a lawyer. He is a lawyer. He became a fiscal. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya, no? To get the truth. Bakit sa kanya parang wala siyang ebidensya? Laging paintriga. All we want here is evidence. Ipakita niya kung si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Samantalang sinabi rin ng BSP, solely and manage ito. No? Solely managed by the BSP. So paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo? Johnny Yu, People's Journal. Ma'am, when you said you will take this seriously, what do you mean by that? Will the government file charges against the former president? Hindi naman po. Sasagutin lang namin yung mga joke na lagi niya sinasabi. Since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod sasabihin na naman ng mga supporters niya, hindi niya na naman kilala si dating Pangulong Duterte. Puro joke yan. So ito bang mga sinasabi niya during sa kanilang rallies or campaign rallies? Joke ba o seryoso? We have to know that. And also, ma'am, would you know under the Marcos administration kung ilan na pong gold ang naibenta? As of now, wala tayong records, pero sabi nga nila, according sa BSP, kukunin namin ito. Kung inyo pong i-require at alamin po natin kung maibibigay po sa atin ng BSP ang records na ito. Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin to $106.3 billion. So ibig sabihin, hindi tayo, wala tayong problema sa gold reserves natin. So that's fake news. Ang sinasabi nila ay fake news or mas formal na word, disinformation. Thank you. Next question, please. Do we still have questions from our media friends? Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, good afternoon. Ma'am, in responding sa sagot nyo kanina regarding yung naunang statement ni dating Pangulong Duterte, si former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo said that it's actually the government, the Duterte the Marcos administration that's the biggest spreader of fake news. And I quote yung sinabi niya kanina sa ANC. It's funny because it's the government, the huge corporation of fake news. For instance, when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed. They say there were no blanks in the BICAM report, which was the basis of the enrolled bill that was signed into law. Your comment lang po. So
So si Attorney Panelo yung nagsabi na big The biggest spreader of fake news yun. spreader ng fake news. Unang-una ang usapan dito ay about the gold reserves. Bakit kailangan baguhin? Nagda-divert ba sila? Yung issue tungkol sa KOJC, nasa korte na to. Kung meron mang kasuhan dito, sa korte ito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte patungkol sa gold reserves na walang anumang basihan. Thank you, Yusek. We have more questions from NPC. Ray Pardilla, PTV4. Good afternoon po, Attorney. Sa Mandaue rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na rin mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction po dito. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, merong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So, dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Ivan Marina, GMA7. Yusek, kakapanumpa niyo pa lamang po ngayong araw na ito as Undersecretary and Palace Press Officer. And you come out with guns blazing. Ito na ho ba ang magiging communication stance ng Administrasyong Marcos starting today? Siguro ganito lang po talaga ako. When it's for the truth, ilalaban natin yun. Wala tayong, hindi tayo magsasagwa ng anumang fake news. Basta kaya maalab ang damdamin natin sa salita is because we know we are fighting for the truth. Do you think it has come to a point that the administration needs to take this, firmer stance against fake news because it has already gone to worrisome levels? Yes, we have to fight for that. We have to fight against fake news. Otherwise, yung mga tao na naniniwala sa kanila, maiiba ang isip nila. Maiiba ang diskarte nila. It is our obligation, especially tayo, mga taga-media. Dapat nating iparating sa taong bayan, ano ba ang katotohanan. Iwasan natin yung mga intriga na walang basihan. As of now, kasi puro intriga eh. Puro intriga ang pinapasok sa utak natin. At nakakasira ito sa bansa, sa ekonomiya. Hindi po ba? Thank you. Maricel Halili, News 5. Hi ma'am, good afternoon once again. Just so mas maintindihan po namin yung mandate ninyo, are you also considered as the presidential spokesperson? I am not a spokesperson because the president will be speaking for himself. Okay, ang mandato ko is to explain, to expound anuman ang pronouncements, direktiba ng palasyo and Pangulo. But I will not consider myself as a spokesperson. Ano po ba ang difference ng press officer sa spokesperson and press briefer? Okay. May mga pagkakataon po kasi na kapag magkakaroon po kasi, if I'm not mistaken, magkakaroon mismo ang Pangulo ng once a month na press con. So, siya po talaga yung, kung ano man yung kanya naisabihin, sa kanya po manggagaling. Ako is more on the pag-explain, pag-expound, at kung may konting gap, doon tayo papasok. Ma'am, sorry, but of course, whatever you tell us in press briefings would have to have the authority of the president. Of course. Yes, sir. Thank you. Okay. This is a statement of BSP. The country's gross international reserves, or GIR, including gold, are held and managed solely by the BSP for the foreign exchange requirements of the country,
When BSP sells gold, the proceeds revert to and stay within the GIR. Last year, GIR rose to $106.3 billion from $103.8 in 2023. Similar to other central banks, BSP maintains a portion of its reserves in gold as part of the country's GIR, mostly to hedge against offset movements in the market price of other assets. It buys or sells gold to maintain an optimum level for this purpose. Not too big, not too small. Gold prices tend to move in the opposite direction of other assets. Therefore, central banks hold some gold as a hedge against huge declines in other assets in the reserves. However, gold prices can be volatile, earns little interest, and has storage costs. So central banks don't want to hold too much. So yan po ang statement ng BSP. At handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. We're now opening floors for questions from our Malacanang media friends. First question, Maricel Halili, News 5. Ma'am, so just a clarification. So ibig sabihin, hands-off si Presidente doon sa gold reserves kasi PRRD mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's gold. Just so it's Okay. Hindi pa to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, tinawag tayong stupid. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. But anyway, we will take this seriously para naman hindi magkaroon ng fake news, lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya at maaaring naniniwala pa. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam yun? Okay, now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay, now, ang nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Pangulo? Siguro bago siya magbigay ng ganitong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanya mga statements, hindi naman detailed. Anong proof niya? Again, as a lawyer. He is a lawyer. He became a fiscal. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya, no? To get the truth. Bakit sa kanya parang wala siyang ebidensya? Laging paintriga. All we want here is evidence. Ipakita niya kung si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Samantalang sinabi rin ng BSP, solely and manage ito. No? Solely managed by the BSP. So paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo? Shauna Yu, People's Journal. Ma'am, when you said you will take this seriously, what do you mean by that? Will the government file charges against the former president? Hindi naman po. Sasagutin lang namin yung mga joke na lagi niya sinasabi. Since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod sasabihin na naman ng mga supporters niya, hindi niya na naman kilala si dating Pangulong Duterte. Puro joke yan.
So ito ba mga sinasabi niya during sa kanilang rallies or campaign rallies? Joke ba o seryoso? We have to know that. Okay. And also, ma'am, would you know under the Marcos administration kung ilan na pong gold ang naibenta? As of now, wala tayong records, pero sabi nga nila, according sa BSP, kukunin namin ito. Kung inyo pong i-require at alamin po natin kung maibibigay po sa atin ng BSP ang records na ito. Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin to $106.3 billion. So ibig sabihin, hindi tayo, wala tayong problema sa gold reserves natin. So that's fake news. Ang sinasabi nila ay fake news or mas formal na word, disinformation. Thank you. Next question, please. Do you still have questions from our media friends? Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, good afternoon. Ma'am, in responding sa sagot nyo kanina regarding yung naunang statement ni dating Pangulong Duterte, si former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo said that it's actually the government, the Duterte the Marcos administration that's the biggest spreader of fake news. And I quote yung sinabi niya kanina sa ANC, "It's funny because it's the government, the huge corporation of fake news. For instance, when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed. They say there were no blanks in the BICAM report, which was the basis of the enrolled bill that was signed into law." Your comment lang po. So si Attorney Panelo yung nagsabi na The biggest spreader of fake news yun. spreader ng fake news. Unang-una, ang usapan dito ay about the gold reserves. Bakit kailangan baguhin? Nagda-divert ba sila? Yung issue tungkol sa KOJC, nasa korte na to. Kung meron mang kasuhan dito, sa korte ito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte patungkol sa gold reserves na walang anumang basihan. Thank you, Yusek. We have more questions from NTC. Tay Pardilla, PTV4. Good afternoon po, Attorney. Sa Mandawi rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na rin mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction po dito. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, menong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So, dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Ivan Medina, GMA7. Yusek, kakapanumpa niyo pa lamang po ngayong araw na ito as Undersecretary and Palace Press Officer. And you come out with guns blazing. Ito na ho ba ang magiging communication stance ng Administrasyong Marcos starting today? Siguro ganito lang po talaga ako. When it's for the truth, ilalaban natin yan. Wala tayong, hindi tayo magsasagwa ng anumang fake news. Basta kaya maalab ang damdamin natin sa pasasalita is because we know we are fighting for the truth. Do you think it has come to a point that the administration needs to take this, firmer stance against fake news because it has already gone to worrisome levels? Yes. We have to fight for that. We have to fight against fake news. Otherwise, yung mga tao na naniniwala sa kanila, maiiba ang isip nila. Maiiba ang diskarte nila. It is our obligation, especially tayo, mga taga-media,
dapat nating iparating sa taong bayan ano ba ang katotohanan. Iwasan natin yung mga intriga na walang basihan. As of now, kasi puro intriga eh. Puro intriga ang pinapasok sa utak natin. At nakakasira ito sa bansa, sa ekonomiya. Hindi po ba? Thank you. Maricel Halili, News 5. Hi ma'am, good afternoon once again. Ma'am, just so mas maintindihan po namin yung mandate ninyo, are you also considered as the presidential spokesperson? I am not a spokesperson because the president will be speaking for himself. Okay, ang mandato ko is to explain, to expound anuman ang pronouncements, direktiba ng palasyo and Pangulo. But I will not consider myself as a spokesperson. Ano po ba ang difference ng press officer sa spokesperson and press briefer? Okay. May mga pagkakataon po kasi na kapag magkakaroon po kasi, if I'm not mistaken, magkakaroon mismo ang Pangulo ng once a month na press con. So, siya po talaga yung, kung ano man yung kanya naisabihin, sa kanya po manggagaling. Ako is more on the pag-explain, pag-expound, at kung may konting gap, doon tayo papasok. Ma'am, sorry, but of course, whatever you tell us in press briefings would have to have the authority of the president. Of course. Yes, sir. Thank you.